God is good all the time. Continuation, Part 36. 2 weeks lang yung stay ni Mick sa Pinas. So nilubos-lubusan na namin ang mga gagawin namin to finish off the job sa pagpunta ni Mick dito sa Pinas. Pabalik-balik kami ng ilang bises sa Australian Embassy sa Pinas and pushed them to finish off the visa and made the decision to give it to us. Till dumating sa punto na complete na yung mga requirements namin to proceed the visa processing. And wala na iba kailangan nila para ma-process na yung finance visa ko. Then there is a waiting period of 15 business days para ma-issue na yung decision nila sa visa ko. And we did try to ask them na if iksihan lang nila ang pag-decide sa visa ko kasi Mick has only 2 weeks sa stay niya dito. And they said we'll see what we can do but no promise. Asi gusto palaga ni Mick makasama niya ako pag uwi niya sa Australia. Then the time comes and wala nangyayari and Mick need to go back to Australia by himself. Awag kami ng tawag sa embassy everyday just about ang tawag namin to follow up the visa application. And wala pa din kasi antay nila ang decision from the Australian country mismo. So wait lang talaga kami till dumating na yung araw na uwi na palaga si Mick sa Australia. And naiwan ako mag-isa sa Manila. Babalik sana ako sa Cebu after 2 weeks if wala mangyayari. But after 3 days na pag-uwi ni Mick, I received MY visa mail to me directly sa bahay ng kapatid ko sa Manila. I told Mick that I received MY visa now. And nagalit si Mick, sabi niya if he knew that they'll issue the visa within 3 days ay sana he would try to extend his stay sa Pinas para sabay kami makapunta ng Australia. But never mind, sabi niya, as long as I have the visa. And sabi niya mag-book ka na ng flight papunta dito. That time iniwanan niya ako pambili ng one-way ticket to Australia. And I did book a ticket to Australia and midnight ang arrival ko sa Australia. Bali non-stop yon yung flight ko. Connecting flight nga lang nag-stop over yung plane from Manila to Singapore then from Singapore to Australia. Ayon na the exciting moment di ako makatulog sa sobrang isip ko. And hindi rin ako makapaniwala na sa wakas magkasama na ulit kami ni Mick and get married after. Sobrang tuwa ko and sobra ang pasasalamat ko kay God na nagkatuluyan din kami. And I always think ever since na this is His plan talaga not mine. As sa dinami-dami ng sangkatutak na pagsubok sa relationship namin, ay nanatili pa rin ang faith namin sa isa't isa. And thankful din ako na Catholic din si Mick, and he really a believer in Jesus Christ. Kaya yon. And pati pala si Mick ganun din ang feeling very excited siya sa pagdating ko. And hindi rin siya makatulog, nag-wonder talaga pareho ang mind namin. To make it short, I arrived in Australia first week ng March 2004. And midnight yon. Bago ako lumipad papuntang Australia, I asked Mick ano weather dyan, sabi niya just started the autumn, but it's still okay kasi katatapos lang ng summer. So hindi pa malmig ang tempo. And no need for me to wear jumper. Pagdating ko sa airport ng Australia, pagkalabas ko ng plan ay sumalubong sa akin yung lamig ng panahon. Abangan ang susunod na kabanata.